Tayo po tumayo, tayo po manalangin, tayo po tayong lahat. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, thank you na ngayong umaga kami po ay nasa inyong bahay sa bahay. At ang panalangin ko po, Panginoon, mamayang hapon ay kami po ay balik niyo po sa panambahan po ito, ang mga pakinig ng mga testimonies, ng mga Bible verses. Higit sa lahat, Panginoon, kasalitaan niyo po na maipahahayag. Meron din, Panginoon, ang fellowship ng mga kapatid. At muli, palayan niyo rin po ang mga awitan, mga awiting i-handle po sa inyo sa umagang ito. Bawat bahagi ng programa, Panginoon, ngayong umaga, hiling po namin ang inyong presensya. Yung Holy Spirit, kayo po ang mausap sa bawat mga sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. Ang muli po. Ano ba ang pag-ibig ng Diyos? Ang pag-ibig. Amen. Ang pag-ibig ng Diyos nasa aking buhay. Si Jesus na anak sa akin ay binigay. Nasay sa krus, buhay ko'y tinubos. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Purihin ka, O Diyos namin Ama, ang pag-ibig mo'y laging tatama. Halina kayo, tayo magawitan, ang pag-ibig mo'y dinilis, buhay ko'y dinilis. Ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Purihin ka, O Diyos namin Ama, ang pag-ibig mo'y laging dadadama. Halina kayo, tayo'y mag-awitan, ang pag-ibig ay laging papulihan. Ang pag-ibig ng Diyos aking ay tatuan. Si Jesus niyang anak ay paglilingkuran. Sa hirap at ginawan may kasiyahan. Dahil sa pag-ibig niyang tunay. Meron naman. Hello. Oh, meron namang boss. Meron namang tunog. Si Jehiel lang ang may boses Amen. Salamat po sa awit niya ng pag-ibig ng Diyos na tunay. And patuloy po natin ipanalangin ang mga kabataan na patuloy sila ay matutong maglingkod sa Panginoon. At kung yung mga kabataan ay naglilingkod sa Panginoon, kumusta ka naman, young people? Amen? Kumusta naman, adult? Amen? And dapat ay tayo rin po ay tayo dapat yung kanilang titingnan, hindi dapat tayo yung tagapalakpak lamang mahanga sa kanila, kundi dapat tayo yung kanilang titingnan. At kaya sila magpapatuloy someday dahil nakita nila tayo na magpapatuloy at nagpapatuloy. Amen? Okay, ngayong umaga ay sino may birthday ngayong week na ito? Sino pong may birthday? Ha? Tapos na si JL. Kahapon si JL.
Hindi lang natin siya na-recognize last week. Ano si JL? Tawagin si JL. Awitan natin si JL. Oh, kasi nakalimutan natin siya last week eh. Sino pa po? Ngayon hanggang June 7. Sabado. Wala na? Walang may birthday? Halika JL, awitan ka namin. Birthday mo kahapon eh. Ha? O dandahan, baka matupa ka pa. Okay, so birthday po niya kahapon. Pagising pa lang niya sa umaga, ginising niya kami, birthday ko pa. Okay, so kung wala na, ay awitan mo natin si JL, ano? JL, ikaw na lang, puntahan mo na lang sila mamaya para kamayan sila, ha? Okay, awitin po natin. Happy birthday to you. Okay, ready now, sing. Happy birthday to you. Happy birthday, one more years ahead of you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Blessed birthday, blessed birthday, one more years ahead of you. Amen, JL. Ito ang iyong regalo. Wala naman daw siyang cellphone na. Susi ka pa ha. At least may stylus. Ayan o. Oh. Birthday. Tapos, saan mo gusto kumain? Sa McDo? Ministry Involvement Conference sa Christian Bible Baptist Church, San Pedro, Laguna. So isang buong araw lang po yan, maghapon lang po yan. No? So sa June 12, ang registration po, pre-registration ay 100 pesos ministry. No? Kaya nga kung ikaw ay may desire at dapat talaga magkaroon ka ng desire na maglingkod sa Panginoon, maganda na sumama ka sa Ministry Involvement Conference. Sino po yung may desire na sumama doon? Amen. So, hindi tayo zero. Ibig sabihin. No? June 12 po yun. June 12, yun po ay araw ng... araw ng kalayaan. No? Kaya, wala ho yung pasok. Yun po ay holiday. No? June 12. Ganun po, ang alis pa rin po natin ay 5 o'clock. 150 pesos ang registration. Kaya, hanggang maaga sa mga sure na sasama ay magsabi ka agad, i-PM nyo lang siguro po, yung GC na gagawin natin for conferences po ay yun na lang, for conferences. Okay, so para saan pa ba naman ang buhay natin dito kundi para maglingkod sa Panginoon na wala tayong mga conferences. Salamat sa Panginoon. Saturday soul winning, hindi na po kasya yung sasakyan. Kaya talagang kailangan pa natin ng mga sasakyan. Amen? Bagamat marami tayong sasakyan, may bus, may jeep, may tricycle, pero mas matipid pa rin talaga yung pagsarili natin. Kasi gasolina, tayo magdi-diesel, hindi ganun kamahal, no? Kaya nga, let's pray for that, no? Marami na po tayo, lampas na tayo ng 20 na nagsusol winning, lumalabas sa per area, may mga kanya-kanyang area na rin po, no? And someday, sa Kisaw ay kung lulubin ng Panginoon, ay magkakaroon din tayo ng area doon. Pag-pray natin magkaroon ng area leader. And soon, sa Halahala. Ano po, we are planning po na magkaroon po ng service ng every Friday sa Halahala. So, yung mga able na choir members ay kayo po ay sumama, ano, sa umaga magsusul winning po doon, and then sa hapon ay service. Pag-pray po natin ang family po ni Sis Angelica na yung bahay po nila ay matapos. Pag-pray natin ang provision because they are willing na ipagamit po yung bahay na yon or gamitin once a week, no, for Bible study or at least parang outreach service. Para maabot din yung mga kaluluwa po doon. Ano? Malapit lang sila sa atin, pero hindi natin sila maabot.
Kaya pag-pray po natin yan mga kapatid sa Hala-Hala Rizal. At hindi po aksidente yan. Amen? Na may kapatiran tayo doon. So yan po ay kaloob ng Diyos at merong nais ipagawa sa atin ng Panginoon. So pag-pray po natin yung mga bagay na yan. Amen? Okay, so tayo po ay tumayong lahat. At i-welcome po natin ang bawat isa sa atin. Tayo po tayong lahat. Let's welcome one another. Let's welcome one another. Awitin po natin welcome and makipagkamay with a smiling face. Amen? Umikot po tayo. Umalis ka sa iyong upuan at umikot ka dyan. Amen? Awitin po natin. Welcome to CBBC. Ready now? Sing! Welcome to CBBC. It's the church where you belong. Welcome to CBBC. With learning and we sing a song. Our message is from God's word. Our lives the living way. CBBC. Welcome. There's a Christian. Ako tayo ng songbook bago natin mapakinggan ang choir sa umagang ito. Let's get our songbook please. At tayo po ay umawit. Song number 118, Victory in Jesus. Song number 118 of your hymnals, Victory in Jesus. Ulitin po natin ang first and last stanza. First and last stanza. I heard an old, on the first stanza now sing. I heard an old story, how a Savior came from glory, how He gave His life on Calvary to save our wretch like me. I heard about His groaning, of His precious blood atoning. Then I repented of my sins and won the victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loves me, I knew Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory beneath the cleansing flood. Oh, mansion He is built for me in glory, and I heard about the streets of gold beyond the crystal sea, about the angels singing and the old redemption story, and some sweet day I'll sing out the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na daming makapangyarihan sa lahat. Pagpalain niyo po ang mga awiting ihandog po sa inyo. Gamitin niyo po ito, Panginoon, upang ihanda aming mga puso sa pakikinig ng inyong salita. Holy Spirit of God, patuloy po kayong malayang kumilos sa aming mga puso at isipan. And Lord, patuloy po kayong tumawag ng mga kalalakihan at kababaihan o Diyos na maglilingkod po sa inyo sa pamagitan ng pag-awit po sa inyo, Panginoon, sa pagtugtog ng piano, ng gitara, ng mga music instruments. Ganun din, Panginoon, sa ushering ministry, sa bawat ministry, Panginoon, ang inyong gawain. Ang lahat po idalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. Pagyan po natin ang choir.
As sunlight slowly fades away, and dark begins to mark the end of day, there is still much work to do, as the world's without you. With a miracle, and then Jesus said, now looking back, it's clear to see that Jesus Christ has won our victory. In the freedom that we taste and the truth that we embrace, this is standing long and live through every race. All of the nature naming on His word, there's an open door for witness to a words that never heard. Our time, the Lord is near, yet the word remains unknown. Who will know how will they hear? Go out and preach the word. There must learn devotion to the lost and sin. Let go always be light of way. Bless us now to honor and glorify your name as we preach the gospel message and salvation we proclaim. Proclaiming out His word, there's an open door for witness to a world that's never heard. Our time, the Lord is pleading, and the world remains unknown. Who will know? How will it be? Go now and preach the word. Reach the world. Amen. Praise the Lord. Let's go and reach the world. Amen? Kaya lang, pilya pa lang yung ating napupuntahan at ilang barangay pa lang. Amen? Pero yun yung hamon sa atin, ano? Let's preach the gospel, ano, to all the nation. Let's go and reach the world. Ibig sabihin, the lost world. Alam niyo po, si Sis Cherry, okay lang ba? No? Kahit na nahirapan siyang umawit dahil nga nagka-problem siya sa dahil sa stress po yan, ano? Pero nais niya maglingkod sa Panginoon. And dati po ay pinipigilan po siyang mag-church ang kanyang asawa. Ayaw siyang pagsimbahin, pero sabi niya, hindi pwede dahil doon sa church, doon ako nare-relieve sa aking mga problema.
At ngayon siya po ay kung makahalakha hanggang kabilang barangay. Ano po. Pero pag-pray po natin, ano po, na may ayos yung kanyang ano. Ang alam ko po niya pagka ganyan, Bell's palsy po yan eh. Yung natutubing ang kanyang panga. Pero walang adlang, gusto maglingkod sa Panginoon. Amen? Ikaw na walang problema sa bibig. Ay nakaawit sa Panginoon. Amen? Well, are you ready for preaching? Amen. Tayo po yung tumayong lahat. Buksan po natin ang ating mga Bible. Ganun pa man, purihin po ang Diyos sa buhay ng bawat mga mananampalataya, mga frontliners. Kung hindi po dahil sa Panginoon, ay wala po tayo dito. Amen? Ngayon po, ay nais ko po na magkaroon tayo ng series of preaching. And every Sunday morning, gumawa po ako ng series of preaching about about the fruit of salvation in our life. The fruit of salvation in our life. Ano ho? At ito po ay meron po tayong 6 sermons about the fruit of salvation in our life. At ngayong umaga ay umpisahan po natin ang unang aralin po natin. Buksan po natin ang ating mga Bible in 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. After that, ay lagyan niyo ng tanda. Bubuksan din natin sa Matthew chapter 7. 2 Corinthians chapter 5 and verse 17. Andiyan na po kayo, say amen. At habang ikaw ay nakikinig at nauunawaan mo ang ipinapangaral, say amen. No? Dapat ikaw ay nag-amen. Ibig sabihin ng amen, so be it. Ibig sabihin, preach the word. Ibig sabihin, nag-a-agree ka. Pangalawang ibig sabihin ng amen, yan po ay pangalan ng Panginoon. No? Say it the amen. Isa yan sa pangalan ng Diyos. Amen. Pangatlo, kapag gigisingin mo yung katabi mo. Hindi, yung sarili mo. Amen? Pero maganda kung gigisingin mo yung sarili mo, ay tusok-tusukin mo na lang ng ballpen yung paa mo. Amen? Okay. 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if you are there, say amen. Basahin po natin. Ready? Read. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Sa Matthew chapter 7 verse 20. Matthew chapter 7 and verse 20. Matthew chapter 7 in verse 20. Ang ating pong tema sa ating pong pagsusulong ng taon ay bring forth fruit and that your fruit should remain. Amen? And this time, let's talk about the fruit of salvation in our life. So, it is personal. And you must be personal. Ano ho? Huwag mong tingnan ng iba, huwag mong tingnan ng kung sino, ang tingnan natin ang sarili natin. Matthew chapter 7 and verse 20, ready? Read. Wherefore, by their fruits, you shall know them. Napakalawak niyan. Ano ho? By their fruits, you shall know them. So kung ano yung bunga mo, ano yung bunga ng buhay mo, anong bunga ng pananampalataya mo, doon ka makikilala kung sino ka. Amen? Kaya ngayong umaga, titingnan natin ano naman naging bunga ng kaligtasan. By the way, are you saved? Kasi ito ay para sa mga ligtas. Para ito sa mga mananampalataya. Ito po ay para sa mga nagkiklaim na nagsasabi na tinanggap ko na si Kristo bilang Panginoon at aking tagapagligtas. And I know 100% when I die, I'm going to heaven. So ito ay para sa atin, mga kapatid. Kaya nga tanong, may naging bunga na ba ang kaligtasan sa ating buhay? At tulad ng sinasabi ng Biblia, if any man be in Christ, he is a new creature. Bago ka nang nilalang.
Magkaiba po yung mabait ka naman, mapagbigay ka naman, magkaiba yung ikaw ay mabait, mabuting tao, kaysa sa ikaw ay bago ng nilalang. Meron pong inborn, sila ay mababait, but not yet saved. Amen? Meron namang mga luko-luko, pero salamat sa Panginoon, naligtas. Pero, dapat merong bunga yan. Amen? Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos na may makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang pag-aaral po ng iyong salita ngayong umaga, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Holy Spirit of God, na maunawaan ang inyong salita. This is your words, they are spirit and they are life. Hindi po namin ito kayang arukin sa aming sariling pangunawa lamang, O Diyos. Kaya nga, Banal na Espiritu, ang dalangin ko rin po, ikayo po mangusap sa mga nandito ngayong umaga. Sawayin niyo po ang paggawa ng kaaway, Panginoon. May distraction lagi ang kaaway upang hindi makapakinig ng inyong salita ang inyong mga anak. So please, igapos niyo po ang gawa ng kaaway, Ama. At muli, magkaroon nga po ng bunga ang pangangaral na ito sa inyo pong mga anak. Sa bawat isa sa amin, Panginoon, higit sa lahat, ang inyong pangalan nga po ay maitataas, Panginoon, mabigyan ng kaluwalhatian sa aming pananambahan sa umagang ito. Ang lahat ng ito'y dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please take your seats. And again, maraming salamat na tayo po ay nasa simbahan ng Panginoon at wag po tayong mabibigla o wag tayong magugulat kung bakit sa simbahan ng Panginoon ay merong pangangaral ng salita ng Diyos. At kapag sinabing pangangaral, yan po ay sumisigaw. Kapag sinabing Baptist, gusto kong sabihin sa inyo, when you go to the Baptist church, there is preaching. And when we talk about preaching, ibig sabihin yan, crying in the wilderness. Like the Bible says in the book of Matthew, sabi ng Bible, there was a man sent from God whose name was John. And that is John the Baptist preaching in the wilderness. Crying in the wilderness. When the pastor preaches the word, talagang sumisigaw yan. Shout aloud! Kahit naman kakaunti tayo, pastor, kahit marami, kahit kaunti, kahit malapit, kahit malayo, yan po ay gawain ng Baptist. Amen? To preach the word. Ipinapangaral upang marinig natin, sapagkat maraming nakalilimot. Ngayon, mga kapatid, pag-usapan natin ang unang usapin po natin, a changed heart. The fruit of salvation in our life, a changed heart. And that's the first evidence, mga kapatid. A changed heart. Kaya nga sabi ng Bible, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ibig sabihin, meron ka na rin bagong puso. Amen? All things are passed away. Behold, all things are become new. Yung dating ikaw ay patungong impyerno, pero ngayon sabi ng Bible, nung ikaw ay nanampalataya sa Panginoon, sabi ng Bible, dati tayo patungo sa kamatayan. Now, sabi ng Bible, but is passed from death to life. Ikaw ngayon ay nailipat na sa buhay. Kaya nga, ang isang anak ng Diyos, meron tayong assurance of salvation. Amen? Ang ating kaligtasan na tinanggap ay hindi po na-expired. Ang ating kaligtasan ay eternal. Sapagkat sabi ng Bible, nung tayo po ay naging mananampalataya, inalis na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Parang ganito yan, mga kapatid. Ito yung ating buhay dati. Nandito tayo sa kamatayan, pero sabi ng Biblia sa Book of John, inilipas na tayo mula sa kamatayan patungo sa buhay. Wala ka na doon. Kaya nga ang isang tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, meron kang eternal security. You are eternally secured. You are saved forever. Kahit, Pastor, hindi pa ako nababaptize, hindi kaligtasan ng baptism. Baptism is never an entrance to heaven. Kahit kailan. Only Jesus Christ can save. Amen. Only Jesus save. Only Jesus can satisfy your soul.
Wala nang ibang tagapagligtas at salamat sa Panginoon na tayo po ay naligtas. Amen? Sabi ng Bible, but the gift of God is eternal life. Hindi po temporal life. Eternal life through Jesus Christ our Lord. Not through baptism, not through the church, not through religion, not through good works, but through Jesus Christ our Lord. Kaya meron kang buhay na walang hanggan. At pag sinabing eternal life, hindi po yan dito mga kapatid, dito temporal. Yung pinag-aaralan mo, yung pinagsisikhayan mo, nag-thesis ka para na talagang nagpuyat ka pa sa pagre-research para lamang yung thesis mo ay madepensahan mo. Pagkatapos, nung ayan na yung thesis defense na, imbes na thesis defense, naging thesis offended. Bakit? Kasi talaga namang sobrang hirap. Pero binigay mo lahat, yung oras mo, ewan ko lang ha, yung mga nagtitesis ngayon, baka kasi meron ng mga kasama. Habang nagtitesis, meron ding Facebook, merong messenger, balik ulit sa research. Pagkatapos, meron pag may message, hindi ako sasama, beshi. At thesis ulit. Pagkatapos, mag-message ulit, sige na. Sige na nga. Hindi na natapos yung thesis. So binigyan mo ng time, ginastusan mo, pagkatapos isang araw, iiwan mo lang. Ayun ang nakakalungkot mga kapatid. Bakit? Ikaw ay Kristiyano, pero hindi ka man lang nagbigay ng oras sa paglilingkod sa Panginoon. But you are claiming, I will follow Jesus o sa salita. Pero pagdating sa labas, kung sino-sino nang pinafollow mo, si Wamo, si Lamok, kung sino-sino mga pinafollow mo, tuwang-tuwa ka pa. Si Boy Takbang, sino pa? Si kung sino-sino. Ay tapos tuwang-tuwa ka pa nun. Huh? Pero sabi mo, I will follow Christ. Amen? Kaya bilang mga mananampalataya, dapat ma-realize mo kapatid na ikaw ay iniligtas na ng Panginoon. Lahat, yung buhay ng Panginoon ibinigay niya para ikaw ay maligtas. Ngayon ang hinihingi ng Panginoon sa iyo ay habang nabubuhay ka, ano naman ang gagawin mo sa buhay na yan na iniligtas ng Panginoon? You know, salvation is not merely a profession. Yung pinrofess lang, I'm saved. Pag namatay ka ba, alam mo na kung saan pupunta? Yes, of course! 100% I'm sure! Sa langit ako pupunta. Bakit ang buhay mo parang impyerno? Because salvation is not merely a profession. It is a transformation. That's right. Amen? Sabi mo, ligtas ka na. Inalis ka na doon sa dati mong buhay at inilipat ka na, inalis ka na sa kamatayan patungong buhay. Inalis ka na sa kampo ni Satanas at ikaw ngayon ay napabilang na sa pamilya ng Diyos. Pero bakit nagmumura ka pa rin ngayon? Ay bakit naninigarilyo ka pa? Wala ba sigarilyo sa kotse doon? Bakit hanggang ngayon meron ka pa rin appetite sa alak? Kapag nagpapatalastas yung San Miguelite, nagpapawis-pawis, pagkatapos ikaw naman, meron pa rin, na-attract ka pa rin sa sanlibutan, na-attract ka pa rin sa mga gawaing pang sanlibutan, sa mga gawaing unsaved. Salvation is not merely a profession, it is a transformation. The Bible does not describe the saved as simply improved or better people, but as a new creature. Bago nang nilalang. Kaya nga kung dati nung unsaved ka, ikaw ay matatakutin, ngayong ligtas ka na, dapat di ka na matatakutin. Sabi ng Bible, ang matatakutin, kasalanan. Ano sabi ng Bible? Tingnan niyo po ha. Sa Revelation chapter 20. In Revelation chapter 21 rather. Revelation chapter 21.
Sabi dito sa verse 8, unang-una pa, but the fearful. Ay, ito mo yan. But the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers. Alam niyo yung warmongers? Ano yung warmongers? Ha? Yun, mga yung sorcerers, mga manghuhula, mangkukulang, mangtatawas. Kaya nga kung ikaw ay Kristiyano, dapat di ka na nagpapatawas. Magtawas ka, pero huwag ka magpapatawas. Ay kung medyo malakas, ay magtawas. Pero tayo, hindi tayo nagpapatawas. Sabi, preacher, paano kayang sasabihin ko dun sa kaibigan ko para hindi po siya ma-offend? Na ano ba? Kasi po, kasi ang itim po ng kilig-iling niya eh. Ay, para hindi siya ma-offend, sabihin mo sa kanya, Beshi, anong deodorant mo? Kiwi? Tayo bilang mga mananampalataya, hindi po tayo nagpapatawas. Are you listening? Hindi po tayo nagpapatawas. At lalong hindi tayo nagpapakandila. Papatakan ng kandila. Naku, nanuno ka. Pati nga ng kamay mo. Naku, letter M, mamamatay ka daw. Yung iba naman sabi, yayaman. Bira. Kaya punong-puno siya ng pag-asang yayaman siya. At least, napapasify yung kanyang problema kasi nagpahula siya. Yayaman naman daw ako eh. Walang katotohanan yun mga kapatid. Kaya wag kayo, sa demonyo po yan, yung nagpapatawas. Sa demonyo yan. Yung ikaw ay nagpapaalbularyo. Sa demonyo yan. Hindi po tayo nagpapaalbularyo mga kapatid. Our Christ is our great physician. Kapatid, bilang mga mananampalataya, dapat po nating makita yung mga katotohanan na yan mga kapatid. Amen? Bago na tayong nilalang, dapat di ka na nagpapaalbularyo, hindi ka na dapat nagpapatawas, pero magtawas ka kapatid. Amen? Tandaan po natin, hindi lamang dahil nag-improve or naging mas better ka dati. Ang tanong, alam mo ba na ikaw ay bago ng nilalang? To be in Christ is to experience a divine recreation of the heart. Dahil may bago ka ng puso. Dati nung unsaved tayo, wala tayong amor sa simbahan. Wala tayong amor sa pakikinig ng salita ng Diyos. Wala tayong amor sa pananalangin. In fact, nahihiya ka pang ang manalangin eh. Diba? Pero ngayong anak ka ng Diyos, huwag kang mahihiyang manalangin. Sapagkat yan ang ating buhay, tayo'y nakikipag-usap lagi sa ating Diyos. Marami nagsasabi na sila ay anak sila, ay naniniwala naman ako sa Diyos, pero walang panalangin yon. Dadaan lang yun sa simbahan, mag-aantanda ng baliktad na krus. Dadaan lang yun, basta nakapag-antanda na, ayos na. Magdadala ng Bible sa bahay, pero titirikan ng kandila. Pagkatapos, akala mababasa ng ribulto. Ang Bible, hindi mo yung dadaling sa bahay at lalagyan ng kandila, iyan ay gamitin mo, basahin mo. Dati wala tayong amor dyan. Amen? Kung ikaw ay nagsasabing, I'm a believer of Jesus Christ, ay dapat meron ka ng amor sa simbahan. Dapat meron ka ng amor sa pagbabasa ng Bible. Dapat meron ka ng amor sa pananalangin. Sapagkat meron ka ng bagong puso. Dati ang puso mo sa sanlibutan. Dati ang puso mo doon sa barkada. Dati ang puso mo doon sa bisyo. Dati ang puso mo ay doon sa sugalan. Dati ang puso mo doon sa manukan. Doon sa sabungan. Pero ngayon, ikaw na bago ng nilalang, ang puso mo sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Bible sa Book of Proverbs, my son, give me thine heart. Give me thine heart. Trust in the Lord with all your heart.
and lean not unto thine own understanding. In all thy ways acknowledge Him, and He shall direct thy path. Bakit maraming kabataan sira ang buhay? Bakit maraming kabataan walang direksyon ang kanilang buhay? Sapagkat wala silang pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat wala silang salita ng Diyos sa kanilang puso at kanilang isipan. Ay, makikita mo yung mga kabataan ngayon, hindi mo na malaman kung ano ba to, bata pa ba to o nanay na. Hindi mo malaman kung ito ba ay may pagkakilala pa sa Diyos. Amen? Kaya makikita mo rin ang mga pananamit ng mga kabataang babae ngayon. Talaga namang nagyayaya ng kasalanan. Kaya maraming nagagahasa. Maraming pinapatay. Kuminsan kasalanan din ng tao. Alam mo, merong isang nagkwento, isang anak ng pastor, nagsumbong pagdating sa bahay. Sabi niya, tay, pinabastos ako ng mga lalaki doon. Sino may kasalanan? Tingnan mo yung suot mo. Bakit? Walang pagkiling sa salita ng Diyos. Marahil naririnig ang salita ng Diyos, pero hindi niya yun pinamumuhay sa kanyang buhay. Kaya nga, hindi lang dapat nagpo-profess tayo na I am saved. Ako po ay mananampalataya. Dapat makita na mayroong pagbabago sa iyong buhay. Sapagkat ang bunga ng pananampalataya, a changed heart, a new heart. Amen. The first and foundational fruit of true salvation is a changed heart, an inward transformation that reflects outwardly in one's life. Yung puso natin, yan yung tinatawag mga kapatid na a change of heart. Amen? Dati, ang alam mo sa kaligtasan ay kapag ginawa mo yung mga bagay na ito, kapag umanib ka dito, kapag nagpenitensya ka, kapag ginawa mo yung mga bagay na ito. Pero nung nakilala mo ang Panginoong Kristo, nabago yun. Pananampalataya pala ang kaligtasan. Amen? Kaya mga kapatid, ang focus po natin ngayong umaga sa ating aralin, personal realization of inner transformation and sincere repentance. Personal realization of inner transformation and sincere repentance. Tingnan mo maigi yung sarili mo. Pakiramdaman mo yung sarili mo. Yung dati at saka ngayon, may pagkakaiba na ba? Tanungin mo yung sarili mo. Siyasatin mo yung sarili mo. Yung dati bang ikaw, na nung unsaved ka pa, at saka ngayon na sinasabi mong ligtas ka na, meron na bang difference? At least sa puso. Amen? Napakadali lang mga kapatid. Dati, takot kang mamatay. Tama? Dati takot kang mamatay eh. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta pag ikay namatay. Kasi hindi mo pa sigurado kung saan nakapupulutin pag ikay namatay. Ang alam mo lang, sa sementeryo ka dadalhin. Pero andun pa rin yung agam-agam na kahit hindi ka pa nakapakinig ng salita ng Diyos, na andun pa rin yung agam-agam na merong impyerno. Amen? Dahil nung tayo po'y sinilang sa mundong ito, ang Diyos ay naglalagay na yan sa ating puso't isipan na merong naglalang sa atin at merong dalawang patutunguhan ng tao kapag namatay. It's either heaven or hell. Pero ngayong naligtas ka na, hindi ka na takot mamatay. Amen? Sino po ditong hindi takot mamatay? Sino po dito yung gusto nang mamatay? Biglang nawala yun. Hindi takot mamatay, pero yung gusto nang mamatay, ayaw magsitaas. Pastor, kasi po, maglilingkod pa po kasi ako. Yun naman pala. Kasi pastor, gusto ko pa pong magbunga sa gawain ng Diyos. Gusto ko pa po kasing mag-akay ng kaluluwa. Gusto ko po kasing maglingkod sa Panginoon. Sayang naman yung boses ko. Sa CR ko lang ginagamit, pastor. Gusto ko pang umawit para sa Panginoon. Amen? Yung aking pagiging madaldal, sa school ko lang nagagamit. Kaya most talkative. Nando sa card mo, nakalagay. No? Most outstanding. Laging nakatayo sa labas ng school. Amen?
dapat magamit ko naman yung boses ko sa gawain ng Diyos. Amen? Kaya nga, mga kapatid, understanding salvation ay dapat alam mo sa sarili mo na nabago na yung puso mo. Alam mo yan, kapatid, hindi po iba ang magsasabi niyan. Kaya nga, huwag ka rin magpapa-apekto sa nagsasabi sa'yo na iba. Huwag kang magpapa-apekto na, totoo ba, ligtas ka? Parang hindi naman eh. Hindi halata sa mukha eh. Hindi naman halata sa kilos. Hindi naman halata sa salita. Oh. Pero ikaw ang mismo nakakaalam nun, kapatid, na yung puso mo na bago na. There is peace in my heart that the world never gave. Amen? Sabi ng Bible, Romans 5:1, therefore being justified by faith, napawalang sala na tayo sa pamagitan ng pananampalataya, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi ko nga po sa inyo mga kapatid, ang anak ng Diyos, hindi po yan nagpapakamatay. Ang totoong ligtas, hindi po yan nagpapakamatay. Why? Sapagat meron siyang kapayapaan sa puso with God. Ang totoong napawalang sala, sabi ng Bible, justified by faith. Sabi ng Bible, we have peace with God. May kapayapaan ka na galing sa Panginoon at kasama mo ang Panginoon. May kapayapaan ka na kasama mo ang Panginoon. Ano bang dahilan bakit may nagpapakamatay? Depression. Amen? Walang kapayapaan. Kaya ang isang anak ng Diyos, hindi po talaga nagpapakamatay. Pastor, yun, ligtas kasi yun eh. Naglilingkod, alam ko naglilingkod yun. Pero nagpakamatay siya. Hindi ko alam, there is something wrong in his or her salvation. But, I do not judge them. I cannot judge them. But there is something wrong. Amen? Understanding salvation as a heart change. Kaya mo nasasabing ligtas ka eh. Kasi alam mo na yung puso mo na iba na. Dati, pag linggo, nandun ka lang sa bahay nyo. Nag-ML ka lang. ML, maglaro. Oh, imbis na maglaba. Imbis na maglinis. ML din yun. Pero ginagawa, maglaro. Ano pa? Nang masamang laro. ML din yun. O bakit? Diba? May muscle na yung kanang daliri mo. Tinatawag ka ng nanay at tatay mo para maglinis ng bahay, maghugas ng plato. Wala ka nang magawa. Kaka-ML. Movie marathon. Pagkatapos, hahanap ng pagkain. Yan tayo dati. Pagkagising sa umaga, pagkain. Tapos, alas 10 na yun. Ng umaga, may pagkain Pag wala, magwawala pa yun. Hindi pa nga nakapaglilinis, hindi pa nga naiaangat yung hinigaan, yung kanyang kumot tutong na, yung kanyang unan meron ng Pilipinas, mapa ng Pilipinas. Gawa ng laway. Hindi man lang muna naitabi, ay ba'y maghahanap ng pagkain. Pero ngayong anak ka na ng Diyos, di ba? Magsisimba ka bukas. Kaya, ngayon pa lang, Sabado, inaayos mo na sa bahay nyo, di ba? Kasi alam mo, magbubunga nga na naman yung nanay mo. Simba ka ng simba. Ang kalat-kalat naman ng iyong kwarto. Di ba? Kaya ngayon, Saturday, mag-aayos ka na, maglilinis ka na kasi magsisimba ka eh. Pero kung yung puso mo malayo sa Panginoon, malayo sa pagsisimba, wala kang pakialam. Kahit anong oras ka nang bumangon pag linggo. Pero ngayon, nagmamadali ka na. Amen? Nagliligo. Pagkatapos, dito ko lang nilagay yung kagabi, yung medyas ko eh. Saan na kaya yun? Di ba? Hinahanap mo, nagkukumahog ka na ng kinabukasan. Kaya hindi madali yung ginagawa nating pagpunta sa church. Hindi madali. May sacrifice dyan, mga kapatid. Amen? Maghahanda ka na gabi pa lang.
Yung Bible mo, hanapin mo yung Bible mo. Yung iba, salamat sa Panginoon, nakabili na ng kanilang Bible. Meron naman palang tig 200 pesos saan ba yun? Sa TikTok. O, at least may pakinabang din ng konti yung TikTok. Huwag lang ikaw ang magti-TikTok ng sayaw-sayaw na kung ano na yan. Hindi naman po masama yung platform na yan, mga kapatid. Kaya lang naging masama kasi yung mga creator sa TikTok, mga nakahubad, marami. Pero hindi naman lahat. Platform din po yan, parang Facebook, parang YouTube, Instagram, pero depende yan sa taong may gamit. Kung ano ang ipopost mo doon. Pinakamaganda, kung meron ka mga account na yan, lagyan mo ng iba, salita ng Diyos. Mag-video ka, mag-share ka ng Word of God. Alam mo, kaibigan, mga minamahal, sabi ng salita ng Diyos, tayo lahat ay makasalanan. Tayo pupunta sa impyerno. Kay mamamatay. Nakapag-share ka pa? Amen? Hindi yung tuwan-tuwa ka sa kumikita sila. Tuwan-tuwa ka sa kanilang mga kalukuhan. Bakit hindi ka mag-post dyan ng salita ng Diyos? Mag-post ng soul winning. Mag-post ng church service. Nagpunta kayo dito tapos nag-selfie kayo tapos magpo-post kayo doon galing sa church. Hindi yung kalimitan ng mga post ay galing sa outing, galing doon sa ganyan. Hello? Kaya dapat, kapatid, alam mo yan na bago na yung puso natin. Salvation begins with regeneration. It is a work of the Holy Spirit that changes the very desires and inclinations of a person. Dapat may pagbabago na rin sa iyong desire. Dati wala kang desire magbigay sa gawain ng Diyos, pero ngayon may desire ka na. Dati wala kang desire umawit, ngayon may desire ka na umawit sa Panginoon. Dati wala kang desire magbago, pero ngayon may desire ka na magbago sa buhay mo. At walang pinipili ang Diyos na babaguhin ang buhay. LGBT ka man, LGBTQ, RSTUVWXYZ. Kahit anumang uri ng tao tayo, mga kapatid. Salamat sa Panginoon, meron tayong kapatiran. They are willing na mabago ang kanilang buhay. Amen? And we should love them, we should pray for them. Yung iba lang kasi, iba yung paningin nila dahil bakla, tomboy, ang akala nila, mga taga-impyerno na sila eh. Parehas din naman yan ng manginginom, mga ngalunya, maninigarilyo. Parehas lang din yan eh. Tama? Fornicator. Ano yung fornicator? Nagbo-boyfriend, nag-girlfriend. Di naman kayo mag-asawa. Nag-holding hands kayo. Tapos nagkikiss pa kayo. Fornication yan. Ang fornication, hindi naman kayo mag-asawa, pero nag-a-act kayo na mag-asawa. Fornication yan. Anong pinagkaiba niya sa bakla tumboy? Parehas yun. At pare-pares tayo, kinakailangan mabago ang ating buhay. At walang ibang nagbabago ng buhay ang ating Panginoon. Maliban na magpasakot ka sa Kanya, maliban na ipagkatiwala mo yung buhay mo sa Kanya, ay hindi ka mababago sa buhay mo. Dahil ikaw pa rin ang captain ng iyong buhay. I am the captain of my soul. Kapatid, kung ikaw ay totoong naligtas, even the very desires of your life, of your heart, your mind, ay nababago. Nababago rin. Biro mo nagkaroon ka ng desire na bahaginan yung mga taong yun ng Word of God. Saan galing yun? Di ba? Biro mo nagkaroon ka ng desire na yung mga anak mo madala sa simbahan. Saan galing yung desire na yun? Sa jablo. Biro mo nagkaroon ka ng desire na makatulong sa gawain ng Diyos. Saan galing yun? Sa jablo. Ang galing sa jablo, yung wala ka man lang ka-desire na mag-akay ng kaluluwa. Yung wala ka man lang ka-desire na maglingkod sa Panginoon. Yung wala ka man lang ka-desire na magbigay sa gawain ng Diyos. Why? Desire yan ng jablo. Anong sabi ng Bible? For with the heart man believeth unto righteousness, Romans 10:10. And with the mouth confession is made unto salvation. True conversion is not only confessing Christ, but believing from the heart in the way that changes the very direction of one's life. Kaya nga, hindi po tayo dahil nag-pray. Hindi, nag-pray naman ako ng sinner's prayer eh. Ang tanong, nasa puso mo ba?
Maaaring sumabay ka sa panalangin, Panginoon, inaamin ko po, para lang matapos lang yung nagsishare sa'yo, sasabay ka na rin. Ganun ka ba nung ikaw ay nag-pray, nung tumanggap ka sa Panginoon, o galing sa puso mo? Amen? Totoo na. Sabi ng Bible, confess it with your mouth, believe in thine heart. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Pero ang tanong, galing ba sa puso mo? Pero kung yan ay confession lang, galing sa nguso, wala sa puso, wala rin po yun, mga kapatid. Amen? Kasi nga, kaya mo siya tinanggap dahil na-convict ka ng banal na Espiritu, nagkaroon ng pagbabago na sa puso mo. Amen? Kaya nga, mga kapatid, kailangan lang yan matuloy-tuloy, mga kapatid. And not only that, mga kapatid, dapat nagkakaroon ka rin ng evaluation. Ang totoong ligtas, okay? Again, it is a changed heart. Yan yung ebidensya, mga kapatid. And unang-una, ang pag-unawa ng kaligtasan ay alam mo mismo na yung puso mo ay nabago. Pangalawa, dapat nagkakaroon ka rin ng evaluation ng desire mo, ng kaisipan mo, at saka ng conviction na meron ka. Dapat na-i-evaluate mo yan. Ibig sabihin, nagkakaroon ka na ng evaluation araw-araw, ano ba yung desire ng puso ko ngayon? Desire pa rin ba nung dating ako o bagong nilalang? Ano bang meron ako? Conviction? O sabi lang ni nanay, sabi lang ni tatay, sabi lang ni ate, o pinilit lang ako ni brother at pinilit ako ni sister? Hindi po yun conviction. Ang totoong ligtas, meron kang conviction. Kino-convict ka ng banal na Espiritu. Hindi ka umawit sa choir kasi pinilit ka ni brother at ni sister. Hindi ka nagbigay kasi nga napilitan ka lang at dahil naiinggit ka dun sa iba nagbibigay or nahihiya ka dun sa ibang nagbibigay. Dapat yan ay conviction. Pag sinabing conviction, dahil yan ay sinabi ng Panginoon sa'yo. Amen? Kaya ka nasa simbahan kasi sabi ng Panginoon, not forsaking the assembly of ourselves together. Huwag mong ipagpaliban, sabi ng Panginoon, ang pananambahan. Right, come on. Pastor, meron namang namimilit. Totoo, merong nagyayaya, merong namimilit, merong nagyayaya sa'yo, pero make sure na hindi, napupunta ka dyan, hindi dahil pinilit ka lang, kundi dahil yun ang kalooban ng Diyos. Alam mo mismo sa puso mo na yan yung kalooban ng Diyos. A new heart produces new desires. There is now a longing for righteousness and discomfort with sin. Dapat ang desire na meron, ang isang anak ng Diyos ay malayo sa kasalanan. Ang desire dapat ng isang mananampalataya, hindi ka na komportable sa kasalanan. Meron niya akong isang post, naging controversial kasi ang naging kinungklud nila na ibig sabihin ng isang ligtas hindi na nagkakasala. Ay hindi naman yun ang aking post. Ang post ko, ang totoong ligtas ay hindi ka na komportable sa kasalanan. Hindi ka komportableng gumawa ng kasalanan. Pero ang isang mananampalataya, nagkakasala pa rin, pero hindi ka komportable. Ibig sabihin, hindi ka masaya kapag nagkakasala ka. Kaya check your heart. Check yourself. Kung masaya ka pa rin sa kasalanan, tuwang-tuwa ka pa rin sa kasalanan, ay tanungin mo ang sarili mo, ako ba talaga iligtas? Sapagkat a new heart produces new desires. And there is a longing for righteousness and a discomfort with sin. Hindi ka na komportable sa kasalanan. Hindi ka na komportableng magsinungaling. Hindi ka na komportableng sumagot-sagot sa magulang mo. Hindi ka na komportableng magmura dyan. Amen? Dapat ang mga Kristiyano, pag tayo lumalabas dyan, dapat hindi tayo maririnig na nagmumura. Hindi ka komportableng magmura. Kaya nga dapat pambihira na lang. Amen? Pambihira. Bilang mga mananampalataya, alam niyo po may katulong naman tayo ang Diyos. Anong sabi ng Bible sa Philippians chapter 2 and verse 13?
Sabi po dyan, for it is God which worketh in you both to will and to do of His good pleasure. Andiyan ang Diyos tinutulungan naman tayo Siya yung gumagawa sa atin. Pag nakita lang ng Panginoon na meron kang desire para sa Kanya, meron kang mabuting desire para sa Panginoon, God will work. Pero pag nakita niya na ikaw ay laban sa kalooban ng Diyos, kahit gumawa ang Panginoon, alam niyo po, sabi ng Bible, ang salita ng Diyos is powerful. For the word of God is quick and powerful and sharp. Pero kung ikaw mismo ay ayaw magpasakop sa salita ng Diyos, walang kwenta yung kapangyarihan ng salita ng Diyos. Dahil nire-refuse mo, wala kang desire. The change in our inner life, our will, thoughts, and convictions proves that salvation has truly taken place. Kaya, examine your desires, examine your thoughts, examine your convictions. Nasaan pa rin ang kaisipan mo? Kung nasa kamunduhan pa rin, nasa pera pa din, makalaman pa rin ang kaisipan mo, examine yourself. Masama ba yung pera, Pastor? No. Examine mo kung bakit gusto mong magkapera. Bakit gusto mong kumita ng pera? Bakit ka gusto mong sumikat? Ano bang dahilan? Ano bang desire mo? Ano bang conviction mo? Para ba yan sa Panginoon o para sa sarili mo lang? Na hindi natin namamalayan, sinisilo na pala tayo ng dyablo. Kaya nga dapat lagi tayo may panalangin sa Panginoon. Psalm chapter 51 verse 10, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Pinagpipray ba natin yan? Kung hindi mo yung pinapanalangin, ibig sabihin sinasabi mo, perfect naman lagi ang aking puso, at saka ako naman ay laging spiritual. Dapat pinapanalangin mo yan, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. David understood that true restoration with God began with a changed heart and right spirit, not mere actions. Pwedeng maayos yung action mo, pero hungkag ang iyong puso at espiritu. Di ba kung minsan, parang akala mo mabuting tao? Di ba? Naka-necktie din. Naka-long sleeve din. Stripe. Hindi, halimbawa lang. Di ba? Pwedeng maayos din man. Upo po kayo, maayos ang kilos. Pero may masamang plano pala. Di ba? Hungkag pala ang puso. Tsaka espiritu. Pwede yun Pero si David hindi. Ang sabi ni David, kasi po pwedeng nabubulag ni David yung mga Israelites I'm a good person. Tandaan ninyo, I'm a man after God's own heart. Napakalapit ni David sa Diyos. Pero hindi alam ng ibang tao, ay maninilo pala. Amen? Kaya kayo rin mga babae, huwag kayong basta-basta magtitiwala sa mukha ng lalaki Yung tipong akala nyo, ang bait-bait. Pero sisirain lang pala yung buhay nyo. Kung minsan, mas okay pa yung medyo, Huwag naman ganyan, bro. Wala namang kirate na pangit ang Diyos. Sila lang. Hindi. Wala, mga kapatid. Huwag kayo papadaya. Yung mga sasabi sa'yo, I love you. Pag 100 ka na doon. Ayos naman ang itsura Pero hungkag ang puso at ang espiritu. Amen? Kaya dapat ang panalangin mo, Lord, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. And lastly, mga kapatid, a changed heart ay meron kang kaisipan to live sin. Living sin not out of fear, but love for Christ. Iiwanan mo yung kasalanan na yan, hindi dahil natatakot ka lang. Yan ang totoong ligtas
Kaya ka umalis doon sa barkada mo, hindi dahil takot ka lang. Takot ka kasing maloko, takot ka kasi sa mga bagay-bagay, takot ka kasing, alam mo, takot ka sa isa-isang bagay. Hindi ka iiwas sa pag-iinom dahil takot ka lang mamatay. Ay, kasi bawal na akong uminom, pasensya na kayo ha. Kasi naku, baka saglit na lang yung buhay ko. Iniwanan mo yung kasalanan dahil sa takot. Dapat kaya mo iniwanan yung kasalanan because of your love for Christ. Dahil ayaw ng Diyos. God hates sin. Ayaw ng Diyos sa kasalanan. Kaya iiwas ka sa pag-iinom ng alak, kaya iiwas ka sa paninigarilyo, kaya iiwas ka sa pagsisinungaling, kaya iiwas ka sa fornication, kaya iiwas ka sa adultery. Because you love Christ. Because you know you are saved. Minahal ka ng Panginoon. Amen? Living sin not out of fear, but love for Christ. Repentance is not just turning away from sin because of fear of punishment, but because of love for Jesus Christ. Kaya sabi ng Panginoon, if you love me, keep my commandments. You love me? Mahal mo ba ang Panginoon? Then keep my commandments. Amen? Kaya ka mag-o-obey, kaya ka magsisimba kasi sinusunod mo ang Panginoon. Because I love my God. I love Christ. I love God. You know what? When salvation changes the heart, sin becomes bitter and Christ becomes precious. Hello? Hello? Are you listening? When salvation changes the heart, sin becomes bitter and Christ becomes precious. And love becomes the motive for obedience. Kung totoong naligtas ka, kapatid, yung kasalanan para sa'yo, mapait na yan. Bitter. Hello? Naaasiwa ka sa kasalanan. Honestly, ako naaasiwa na ako sa amoy ng sigarilyo. Kasi ayoko na nga manigarilyo. Hindi na nga ako naninigarilyo. Tapos, makakaamoy pa ako. Nakakaasar. Tapos yung alak, makikita mo, ang bait-bait nung hulas. Ang bait-bait. Ay, Toy, asan si papa mo? Mamaya, nagsasaksakan na silang dalawa. Dahil sa alak. Nung hulas, hindi marunong mag-English. Nung nalasing, galing mag-English. What do you want? What do you want if you want to? Mga kapatid, you know, Zacchaeus, once a dishonest tax collector. Sabi, opo, yung pandak. Tax collector. Zacchaeus, once a dishonest tax collector. Pero nung na-encounter niya ang Panginoong Kristo, mga kapatid, nagkaroon siya ng heart transformation. Si Zacchaeus, sa Luke chapter 19, hinanap niya ang Panginoon and tinanggap niya ang Panginoon joyfully sa kanyang bahay at tinanggap niya rin ang Panginoon. At alam niyo po, yung kanyang repentance with action. Hindi lang siya basta, I receive Christ in my heart as my Lord and Savior. Nagkaroon din ng pagbabago sa kanyang action. Dati, ang kanyang pagsingil sa mga tao sa tax, doble-doble. Dapat 100 piso lang, naging 200 ang singil. Pero nung siya'y nakakilala sa Panginoon, nabago yung kanyang puso. Anong ginawa niya, mga kapatid? He restored it fourfold. Yung kanyang mga kinuha doon sa mga tao na doble, ibinalik niya fourfold. 4 na balik, 4 na ulit. Ibig sabihin, nagkaroon ng transformation. Nakakalungkot kung nagsasabi ka na ikaw ay ligtas, pero mas masahol pa ang ugali mo kaysa dati. Hello?
Kaya kung minsan di natin ma-encourage ang pamilya natin, di natin ma-encourage ang mga kapatid natin. Kasi, sasabihin nila, simba-simba ka pa, yung ugali mo naman ay kasama. Di ba? Simba-simba kayo, ilang oras kayo simbahan, yung bahay ninyo, dumi-dumi. Eh kaya hindi mo sila ma-encourage. Di ba? Kristiyano ka, choir member ka, umaawit ka, oh Lord my God, when I know someone there, consider all thy worlds thy hands have made. Ay, hindi ganun ang pag-awit, ha? Umaawit ka ng makalangit. Pagdating mo sa bahay, pinagmumura mo yung kapatid mo. Amen? Eh, pastor, meron kasi mga ano sa amin doon. Hayaan nyo sila. Eh, kulto daw po tayo eh. Hayaan nyo sila. Oh. Sabihin mo, sumama kayo para malaman nyo anong ginagawa ng mga kulto. Sabihin mo! Oh. Sabi nyo, okay lang kulto. Multo naman kayo. Hindi, huwag nyo sabihin kapatid, ha? Huwag nyo silang, hayaan mo sila. Oh, alam mo nakakatuwa, isang kapatid, tapos na po tayo mga kapatid. Isang kapatid, yung mga sinusundo nating mga bata, ay sinundo ng iba. MCGI, kaso nakapantalon, babae ata. Tapos, tinanong itong mga kapatid natin na mga nagtuturo doon sa mga bata, bakit yung mga nagsundo sa kanila, mga nakapantalon lang, tsaka naka-t-shirt lang, naka-chinelas lang, eh bakit kayo nakapalda, may dala pa kayong Bible? Yung ba yung kulto? Amen? Maggala ka dyan sa labas, sa buong Pililya. Pag may nakita ka dyan, na nangangaral ng salita ng Diyos, maayos ang suot, may dalang Bible, baptist yan. Pag yan ay naggagala dyan, may mga dalang bag na na mga nakasabit ditong bag, ang mga dala ay mga pamphlet lang, Jehovah yan. Pag may nakita ka dyan, naggagala dyan, mga nakabarong na iba ang panloob, kulay, kung anong kulay ang panloob, nakabarong, nakamaong, mamaya, huhubarin, maninigarilyo na, iglesia yan. Kung meron dyan makikita ka na, sabi kasi, paano mo malalaman na yung anak mo paglaki ay yun yung kanyang magiging trabaho? Ganito yan, gawin mo, habang baby pa siya, lagyan mo dyan ng lagyan mo ng Bible, baraha, manok, saka yung comics ng mga babae, magazine. Pag hinawakan niya yung magazine, naku, magiging babaero yan paglaki. Pero pag ang hinawakan niya, yung manok, ako, sabungero yan, laki. Pag ang hinawakan niya, ay yung baraha at saka yung alak, naku, sugarol at saka manginginom yan. Pero pag hinawakan niya Bible, magiging pastor yan. Eh, paano pag hinawakan po yung lahat? Magiging pari yan. Kapatid, wala kang makakasalubong dyan na may dalang Bible. Kahit pare, hindi mo makakasalubong yun na may dalang Bible. Meron nga kaming nakasama nun. Madre, nagro-rosaryo habang kami nasa biyahe. Ay pumreno ng malakas yung driver. Abay, minuro yung driver eh. Kapatid, are you saved? At kung pagbabago ka na sa puso mo, at kung nabago na yung puso mo, mako-convert yan into action. Kumusta ka sa bahay nyo? Kumusta ka sa trabaho nyo? Kumusta ka sa mga kaibigan mo? Nahihiya ka ba na mawala ng kaibigan kaya sige, payag ka na lang? Natatakot ka mawala ng kaibigan kaya payag ka na lang makipag-inuman, makipagmurahan sa kanila, sabihin sa'yo, ang corny mo naman. Alam mo, pag ginawa mo yon, sumama ka lalo sa kanila, hindi mo sila mawiwin. Ikaw pa nagtulak sa kanila papuntang impyerno. Alam mo yung kaligtasan, hindi mo binahagi sa kaibigan mo, bagkus nakisali ka pa sa gawain nila. Lalo mo silang itinulak sa impyerno. Amen? Ikaw ay bago ng nilalang.
Kapatid, dapat may bago ka ng desire, conviction. Amen? Alam mo yung puso mo na nabago na. At iiwanan mo yung kasalanan, hindi dahil takot ka sa kung anong kaparusahan nito, kundi dahil mahal mo ang Panginoon. Kaya mo iiwanan yung kasalanan na yan. Mahirap, totoo, dahil diyan ka na lumaki, diyan ka na sumubrang laki, at diyan ka na rin nasanay. Hello? Mahirap. Pero kung mahal mo ang Panginoon, walang imposible na mabago ang buhay ko. Amen? Amen? Yan po yung una natin na aralin. A changed heart. The first evidence of salvation. Kumusta yung puso mo, kapatid? Tayo po tumayong lahat. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito na pinagkaloob niyo po sa amin. Kung saan, Panginoon, malalaman po kami ayon po sa bunga ng aming buhay. Makikilala po kami ng mga tao ayon po sa bunga ng aming salita, ng aming kilos, sa bunga ng aming pananamit. Nanggaling lahat, Panginoon, sa puso namin. Salamat, Panginoon. Hindi nyo lamang kami niligtas sa kahatulan sa impyerno. Binago nyo pa ang aming puso. Na kung saan ililid po kami, Panginoon, sa pagbabago ng aming buong buhay. Kaya ngayong oras na ito, Panginoon, tulungan niyo pang bawat isa sa amin. Na bilang kami po ay nasa inyo na, Panginoon, kami po ay bago ng nilalang. All things are passed away. Behold, all things are become new. At nawa, Panginoon, ang aming bagong buhay ay gamitin niyo, Panginoon, sa paglilingkod po sa inyo. Patawad, Panginoon, sa aming mga pagkukulang at pagkakasala po sa iyo. Ang lahat ng ito'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Habang tinutugtog po ang awiting panyaya, bakit di po tayo lumapit dito sa altar? Alam mo that there is something in your heart. There is sin in your heart na patuloy nalulupog ka ng kasalanan yan. Come to this altar. Huwag kang magpadaig sa pride mo. Huwag mong iisipin na kayang-kaya kong lutasin ito mag-isa. Meron kang kasalanang tinatago, inaalagaan sa buhay mo. Naandyan tangan-tangan mo yung kasalanan. Hindi naman natin maluloko ang Diyos. Pwede nating maloko yung mga kasama natin. Kapatid mo, yung pamilya mo, yung ibang tao, kaibigan mo. Pero hindi natin maluloko ang Diyos. Our God is omniscient, omnipresent, and omnipotent. He's always present. He knows before you and after you. Malibang ipabasag mo yan sa Panginoon, hindi ka mababago sa buhay mo. Tayo po tayo. Tayo po yung manalangin. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa tapos po naming pananambahan po sa inyo, sa Espiritu at katotohanan. Dalangin ko po, Panginoon, ang inyong mga salita na aming napakinggan, Panginoon, ay patuloy magkaroon ng bunga sa aming buhay. At marami pa, Panginoon, ang ma-impluensyahan, Panginoon, ng mga tao, Panginoon, na hindi nakakilala sa iyo. At nililig ko po, Panginoon, meron man sa aming kalagitnaan, merong itinatagong kasalanan, Panginoon. Merong inaalaga ang kasalanan. Tulungan niyo po sa Panginoon.
Ano man nakikita mo sa amin, Panginoon, nakarumihan sa aming puso, linisin niyo po kami, Ama. Dalangin po namin makapaglingkod po sa inyo, Panginoon, na may katapatan. Habang kami, Panginoon, ay nandito nabubuhay sa lupa, Lord, gamitin niyo po ang aming buhay na natitira para sa kaluluwalhati ng inyong pong pangalan. Ang lahat po ito'y dalangin po namin sa pangalan ni Jesus. Amen. All the people said? Amen. Praise the Lord. At ngayon po, pwede na po umupo. At Baptist gathering, ang ating worship is not complete without giving our offering. So, tawagin po natin ang ating usher for our offering this morning. Bro. Bago po natin ipanalangin ating offering, please be reminded of our commitments. Ano po? Commitment sa ating piano. At patuloy niyo po yung panalangin, commitment natin sa ating lupa. And sa mga hindi pa nakatapos sa mga commitments, maging sa ating anniversary, ay nare-remind ko lang po dahil yan po yung pangako natin sa Panginoon. Amen? At dyan po sa ating offering po, yung nakalagay dyan na may anniversary commitment, para po yan sa isang taon. Pero po, dahil hindi pa po naayos ni Ma'am Red yung ating offering lists, wala pa yung others. Kung nais mong mag-kompleto sa commitment mo, kung hindi mo pa kompleto, pwedeng ilagay niyo po dito, pero lagyan mo sa dulo ng 2025. Okay? Kung yung pinupunuan mo yung commitment mo ngayon, yung nagdaang anniversary. Lagay mo dyan ay, lalagay mo sa anniversary commitment, lagay mo 2025, tapos yung amount. No? Pero kung para yan sa next year, huwag mo naglalagyan ng taon. Automatic na yan para next year po yun. Okay? And then, yun, yung family camp. Tsaka yung sa mga young people naman, para sa National Baptist Youth Conference. Pwede kang maglagay dyan. And again, kapag naglagay ka sa anniversary commitment, National Baptist Youth Conference, family camp, hindi po yan offering. Commitment po yan, ha? Hindi ibig sabihin naglagay ka dyan, nakapag-offering ka na. Hindi po. Yun po ay commitment. Hindi po offering. Amen? Ang ating offering ay yung love offering, faith promise offering, transportation ministry offering. Yan po yung ating mga offering. And tithes is the equal giving. Yan po ay tungkulin natin sa ating Panginoon. Amen? Pero again, hindi ko kayo para puntahan sa bahay ninyo para singilin ng ikapo. Hindi po yun gawain ng man of God. Gawain ng man of God, ipangaral ang katotohanan about tithes and offering. Pero yung kayo pupuntahan mo sa bahay niyo, hindi ko trabaho yun. Amen? Sapagkat ang trabaho po natin is to bring, sabi sa Malakay, bring ye all the tithes into the storehouse. Ikaw mismo yung magdadala. Kung wala kang madala, depende na sa pagkipag-usap mo sa Panginoon. Kayo ng Panginoon ang mag-usap. Amen? Hello? Okay, tawagin natin ang ating usher para ipanalangin ang ating offering ngayong umaga. Okay, tayo po ay limbot ng langit. Dakilang Diyos, ng mga Panginoon sa lahat, maraming salamat sa mga pupito po. Salamat po sa mga anak, sa nagbabalik ng alay. Pero hindi kong Panginoon ay gamitin po sa inyong isang Panginoon.
salamat, Panginoon, sa binigay niyo po mga pagpapala po sa bawat isa, Panginoon, mga blessing. Ay kami po, Panginoon, ay babalik sa aming mga puso ng galak, saya po na babalik po ng aming mga alay. Tawarin po kayo, Panginoon, sa magawa po ng pagkukulang, pagkakasala, at po sa dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Amen. God bless you as you give.